Pag kumbaga ito mga kapatid. Yan, yan, okay na. Hindi tayo nakamute. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. At ngayon po ay muli mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nasa bagong book po tayo ngayon, yung 2 Thessalonians, na sinulat po ni Paul noong napire niya po yung church na ito. No? After a while ay naiwan niya because of persecution. No? So, pupunta po tayo sa chapter 1 ngayon kasi 3 chapters lamang po ito. But before that, mga kapatid, bigyan po muna natin itong video para po sa pasimula ng ating gawain.
po yung video natin. Parang nakakagutom nga lang, no? Yung ating video, no? Sarap tuloy kumain ng ano. Sarap mag-McDo tuloy, no? Yung po nakita natin mga kapatid ay pinakita doon yung tunay at yung hindi, no? At ano, no? Kung makita po natin, halos pareho lang, eh, no? Pero madidiscover lang natin yan kung ano yung tunay kapag tinikman na natin, no? Okay, so merong kumbaga nakokopya, no? May isa pong para mapagkamali yun yung tunay. Sa iba pong ano, yung hindi po yung pagkopya sa hindi totoo. Ang bawo po, pag may kinalaman sa mga documents o mga sulat, ang tawag po doon ay ano, hindi fake, pwede din fake, pero ang technical term ay forgery, no? Na forge, no? Yung letter. There are times di po ba nung talagang lagi pang uso yung mail, meron na wrong address, ayan po, forgery yan tawag diyan, no? Minsan na-fake yung signature, no? Okay? Nag-issue ng cheque pero yun, puro ano. Minsan naman po sa sulat, pino-forge yung yan, yung pagsulat, no? Okay lang naman kasi there are times nangyayari, di po ba, wrong address lang, no? So, yung sulat, ang address nasa inyo, pero hindi, yung pangalan hindi kayo. So, nagkamali lang. Okay lang yon. Pero meron talaga intentional, no? Katulad ho niya, no? Yung mga sulat-sulat. Kaya po ito yung introduction natin kasi yan po yung nangyari, no? Sa Second Thessalonians, mga kapatid. Nagkaroon po ng may kumalat na may nagdala sa kanila ng letter allegedly from Apostle Paul, no? Pero hindi po totoo yun, na-forge yung kanyang pirma at yung the way na paano siya nasulat, no? Doon sa church na yun, nakopya din, no? Of course, ang content iba. Kaya ano no, medyo nagulo yung taga Thessalonians na naman kasi meron pong dumating doon nagdala ng letter na sinasabi galing ito kay Paul, basahin niyo, ito yung mga gusto niyang ituro at sabihin sa inyo. At ang kaya ako nagkagulo kasi nga po ang isang mali doon the day of the Lord ay dumating na raw. Di po ba nung una nagka-problema yung sa rapture, no? Namatay na kasi yung mga Christians. Nag-aalala yung mga ano kung nasa tribulation na, no? Paano na yung mga naunang mga mahal sa buhay, kapatiran na namatay na sa Lord. Sabi nga po ni Paul, di po ba in-address niya sa First Thessalonians? Tapos po sa Second Thessalonians, eto na naman, no? Ang nangyari, no? Na-forge naman yung letter niya. Sa una ho kasi may dumating doon mali ang turo. Personal. Sa pangalawa po mga kapatid, may nagkalat ng sulat. No? Kaya nung nalaman, buti na lang po nalaman ito ni Paul kasi nga nagulo sila na kung the day of the Lord na o yung pinaka-tribulation na paano na? Ano nangyari? Totoo ba 'yun, no? So na-confuse yung mga Thessalonica. So nung nalaman po ni Paul, sinulat niya ngayon po itong Second Thessalonians. And this time around, ito na po yung tunay. Hindi na ito forgery, ito na po, hindi po ito fake, kundi ito na po yung tunay. No? Kaya ito po yung occasion bakit sumulat uli si Paul. Of course, hindi lamang yun para din i-encourage po sila. Ang ating pong title ay sa pagbukas po natin ng Second Thessalonians ay Commendation, Comfort, and Challenge. You know? Commendation, Comfort, and Challenge. Yan po yung the entire chapter 1. At before natin pong pag-aralan ito, konting background lamang po, AD 51 nung sinulat itong Second Thessalonians, no? Magkasunod lamang naman yan, no? Ayan, written in AD 51, the earliest letter by Paul to any church. Ang theme, ano po yung theme? The theme of the epistle to the Thessalonians is the second coming and other end time events. Kita niyo po, kung meron po na epistle na nagpapaliwanag po na major teaching about end time event, nasa Thessalonians po yan. Nasa 1st and 2nd Thessalonians at yung isa po ay nasa 1 Corinthians 15. Yung po yung teaching, no? Yung pong mga description naman ng end time, makita po natin yan sa Revelation, no? Kaya kita niyo po, ang mapapansin natin ganito lang mga kapatid, no?
kahit na baby pa yung mga Christians na ito, tinuruan na po ni Paul tungkol sa end time, ano yung pwedeng mangyari sa future. So, kaya mga kapatid, wag po natin isipin na irrelevant kapag isa sa sermon, natatopic natin yung rapture, yung tribulation, yung end time. Kasi nga po, itong si Paul, sinulatan niya mga taga-Thessalonica, tatlong linggo pa lang, o lagay natin isang buwan sa Lord. No, bagong-bago pa. Baby Christians pa sila, pero tinuro na po sa kanila ni Paul. At least yung ano, in a general term, perspective kung ano yung end time, ano mga mangyayari, ano yung mga major events na dapat i-anticipate nila at paghandaan nila. Amen po tayo doon. Kaya huwag po natin babaliwalay, no? Lalo ngayon, no? Nakakagulo sa Middle East. So yan po yung mga signs. Naintindihan po ba natin? Okay? So kaya po ito yung theme ng Second Thessalonians, even the First Thessalonians, yung second coming at yung end time events na mangyayari sa buong mundo. Okay ho? Ayan, yan po nakalagay dyan. Tapos po, ano yung purpose? The purpose of the writing is to encourage them in their faith to persevere, to walk according to the will of God, and be hopeful as their future is shielded and secured in Christ upon His return. Tapos po, ito naman po, ang purpose talaga din, no? Na bukod sa gustong ituwid ni Paul, yung mga maling naturo na na-receive niya tungkol sa second coming, sa the day of the Lord. Bukod po doon, ang talagang purpose din po ni Paul, palakasin po sila sa faith nila. Encourage sila magpatuloy despite ng persecution kasi dahil darating naman ang Panginoon, dahil ko sinasabi sa inyo, they believe, even Paul himself believe na darating ang Lord, yung rapture, yung series ng events darating sa lifetime nila, pero hindi yun nangyari. But yun po yung kanilang conviction, yung kanilang faith. Amen po. And 2,000 years have passed. Alam po natin na hinihintay pa rin natin ang pagdating ng Panginoon. Yung rapture, imminent. Hindi natin alam kailan pwedeng dumating yan. Anytime. Pwedeng dumating. No? Sa buhay ng church. No? Pero yun lang po. Yun po ang maganda. No? Inihanda ni Paul ang mga believers sa Thessalonica tungkol dito. At ito, na-preserve nga po ang salita ng Diyos. Ito, pinapag-aralan natin para maging guide din po natin. No? Maging encouragement din po sa atin. Information, knowledge, para hindi rin po tayo maligaw ng maling turo tungkol sa end time. At kung paano po natin harapin ito, paano tayo maghahanda at paano po tayo magtitiwala sa Lord. Kasi nga po, ano man nang mangyari sa pagbabalik niya, no, sa rapture at sa pag-establish niya ng millennial kingdom, safe po tayo at secured kasi we are in Christ. Amen ho? So, umpisa na po natin mga kapatid. Commendation, comfort, and challenge. Una po yung greeting. Sabi po dyan, Paul, Silas, and Timothy. Yan po yung greetings. No? Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians in God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Alam po natin yung salutation. Ang tawag po dyan, greetings and salutation. Sabi niya po, grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. Ito po is standard, customary greetings doon sa early church, sa New Testament. So wag po tayong magugulat. Kahit po yung mga secular na correspondence o letters, ganyan din po ganyan din po yung arrangement. No? Nagpapakilala agad yung kung sino yung sumusulat. Okay, adyan, sabi nga ni Paul, si Paul, Silas, and Timothy. Sa iba pong salin, kung ang inyong Bible ay King James ata, ay Silvanus. Yung Silvanus naman, si Silas din po yon. Greek lang nga lang po yung Silvanus. But isa, referring to the same person. No? So, yan po yung greetings. Tapos po, grace and peace, no? So, standard din po yan kay Paul. Palagi natin makikita yan. Grace and peace. Yung grace po, yan po yung sa Greek po, yung grace, ang ibig po sabihin yan ay charis. Ayan. Charis. No? Kaya grace. Kaya po, di ba? Yung gift, spiritual gifts, ang tawag po dyan, charis. Charismata. No? Charismata. Or, sabi natin, di ba, charismatic. Ayan. No? Ibig po sabihin nun, yung salitang charisma o charis, grace, no? Tapos gift, yung po ay
yun po ang una na nangyayari sa isang Kristiyano. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa grace ng Lord, naligtas siya. Therefore, magkakaroon siya ng peace. Tignan niyo po yung arrangement, no? Hindi nauuna yung peace. There can never be peace kung wala pong grace ng Lord, no? Yung grace po ang mauuna kasi napatawad tayo, tinahabagan tayo ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Therefore, magkakaroon tayo ng peace sa ating mind, sa ating puso because alam natin, forgiven tayo. So, at ano man na mangyari, may kapayapaan tayo kasi alam natin, secure yung future natin. Di po ba? The peace that surpasses all understanding, sabi ni Paul. Di po ba? Yun galing po yan sa grace. Yung biyaya ng kaligtasan, yung biyaya ng pagre-redeem po sa atin ang Lord. Kaya po, palagi niyang pinapaalala sa mga taga-Thessalonica, no? Dahil sa biyaya ng Diyos, yung biyaya na yun sa isumay niyong patuloy, no? At yung peace, so yung grace active, no? Hindi lang siya yung isang event na nangyari doon sa redemption. Hindi. Sabi ni Paul, ang grace ay nagpapatuloy. Kaya grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ, no? Yung peace po at yung grace, hindi siya static. Siya po ay patuloy nating mararanasan, no? Yung biyaya at kapayapaan ng Lord habang nabubuhay tayo dito. Especially so kapag tayo po ay nasa pagsubok o problema o persecution katulad ng nangyayari sa kanila. Ayo? Tapos po, commended in their growing faith and relationship with one another. So, tapos po ng greetings, ito na po sabi ni Paul, sabi niya, umpisahan niya na, no? Sabi po sa verses 3 and 4, no? Pinuri ni Paul kasi, no? Binigyan ng commendation ni Paul yung kanilang paglago sa pananampalataya. Okay? At yung kanilang growing relationship with one another. Sabi po sa verses 3 and 4, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more, and the love all of you have for one another is increasing. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. Ayan po. No? So, ito po natin, no? Ano yung mga kinoment po ni Paul? Unang-unang kinoment po ni Paul, o binigyan ng papuri ni Paul, yung binigyan ng atensyon ni Paul, yung kanilang paglago sa pananampalataya. At yung kanilang pananampalataya po, lumago in the context of persecutions and trials na nangyayari sa kanila. No? Yun po yung lumago. Ayo? Your faith is growing, no? But nag-grow kasi po sabi sa verse 4 makita natin because yung persecutions and trials you are enduring. Ayan, nakalagay diyan. Okay, so anong makita natin dito mga kapatid? Faith grows and matures when put under test and pressure. Ayan. Faith grows and matures when put under test and pressure. Yun naman po talaga ang revelation ng salita ng Diyos, hindi po ba? Kung paano kung ito ay totoo sa mga believers noon, sa taga-Thessalonica, taga-Corinth, taga-Philippi, sa mga Christians, sa Galatians, no? Sa lahat po, kung ang paglago ng pananampalataya nagmamature, kasi kadalasan ang context ay dahil nasa pagsubok o sa mga pressures ng buhay, ganun din po hanggang ngayon. Hindi po yan magbabago. Yan po ay principle. No? Kaya kung iniisip natin, lalago lang tayo sa Bible study, may po yun. Itong pag-aaral na ito, pwede tayong lumago. Pag-attend ng worship service, pwede tayong lumago. Pero hindi lang po yun. No? Hindi lang po yun ng components. Lahat po nang naririnig natin, na-absorb natin, mga turo, Bible study, itetest, isasabi tayo sa test ng sanlibutan. Ganun po ba? And even ng Diablo. Kaya nga po, may pressure sa buhay Kristiyano, may mga test. Pero yun yung context, yun yung condition na kung saan lumalago yung panampalataya natin. No? At yun po ay familiar na po tayo sa mga passages. James chapter 1 verse 2, count it all joy, my brethren, when you fall into various temptations. Because the
testing of your faith produces perseverance. Di ba? O sa 1 Peter um, chapter 1 verses 6 to 7. Di ba? Your faith is like a gold being subjected under fire, so that as gold is being refined when subjected under fire, so is your faith will be will mature and will be refined because ng mga pagsubok. So consistent po yan, mga kapatid. Kaya kung tayo po may problema, may pagsubok, ayaw po natin yan as much as possible. We do not want ourselves to be under those circumstances. Kaya lang, whether we like it or not, whether we accept it or not, darating po talaga eh, no? Yung mga pagsubok, yung mga problema, no? And ang unang nataatake yung faith natin. Pero okay lang kasi nga po, kaya nga po ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. It will surely come, but it is an opportunity to grow in the Lord, and at the same time, na doon po ang Lord, sustaining power and grace ng Lord para po makapagpatuloy tayo. Amen, ho? And then, what else? So, faith grows and matures when put under test and pressure. Okay, ho? Isa po, tingnan natin to. Pressure pack, impact of trials produces powerful testimony. Saglit lang, ho. Amen. Yan, sorry po. Pressure pack, impact of trials produces powerful testimonies, no? At yun po yung yun po yung nangyari sa mga taga Thessalonica. Kaya nga po sabi ni Paul, therefore among God's churches, we boast about your perseverance. Di ba yung nagsabi niya sa verse 3? Sabi niya nga, dahil sa ang inyong faith ay lumalago, pinagmamalaki namin kayo sa ibang mga churches, no, para maging testimony yung inyong pag-grow sa faith. Ay po, siguro related dito sa pressure pack, impact of trials produces powerful testimonies. Di po ba meron tayong speaker nung Sunday? At yung pong kanyang may bahay, si Sister Lynn, ang pangalan po talaga Linda, no? Linda. Kung kami nakain, no? Kasi nga po, no, pinrate po natin sila ng church, no? Yun nga, kwentuhan, testimony. Nabanggit ko nga, sabi ko nga sa kanya, alam mo, kaya tinanong muna kita kung gusto mo mag-special number kasi baka ako hindi ka na, baka ayaw mo or ibig sabihin baka yung quality ng boses niya hindi na ganun kaganda. So nagkwento po siya, no? Sabi niya, nung bago-bago pa lang siyang Christian, ay po nung kapatid niya na mas matanda sa kanya na sabi po sa kanya ganito pala, sabi niya, oh, maganda boses mo, may boses ka talaga. Ano yan? Ano ba yan? Ipuhunan mo yan para kumita ka, magkaroon ka ng pera. Ang ibig sabihin ng kanyang kapatid, sa matanda sa kanya, sabi niya, gumimik siya. Kumbaga, di ba? Siguro po, pwedeng siya, pumunta sa mga hotel, sa mga resto. Kasi po, maganda talaga boses. Siguro, narinig niyo naman. Lalo ho, nung nasa Bethel. Ganun po hindi kumanta talaga. At saka hindi lang yun, talaga may damdamin. Ini-internalize niya yung kinakanta niya. So ganun, hindi, sabi sa kanya, hindi, puro ka born again, puro ka praise the Lord. Kumakanta ka, puro pang church. Anong mapapala mo dyan? Ay, nangyari dumiretso pa rin siya sa Bible school. Kasi nga po, gusto niya yung kanyang talent o yung kanyang buhay magamit ng Lord. So nag-Bible school po siya. Alam ko po, pastoral din ang kinuha niya eh. Hindi, biblical studies, hindi naman Christian education eh. Yung pagkalam ko eh. Pero mas nakilala po siya sa Bethel nga dahil sa pagkanta kasi nga membro po siya ng The Master's Praise. Sabi niya, taon po daw yon. Lagi siyang pine-persecute. Pero sabi niya, Pastor, tinayuan ko. Sabi ko, sa Lord ko gagamitin ang boses ko. Kuya, sabi niya. Okay, siyempre, hindi naman siya maiintindihan. At yun, tatakot-takot daw na Pero yung persecution inabot niya. Pero ano nangyari po? After ng mga years, no?
Ito daw pong kapatid niya, medyo yung buhay bumagsak. Siguro may kaya nung una. At nagkaroon siya ngayon ng pagkakataon na masira. So through her, no, through her, born again po yung kapatid niya, no? Pero parang ang testimony niya kasi tinayuan niya yung gusto niya, yung conviction niya na gagamitin niya yung boses niya para sa Diyos. Kasi naramdaman niya yung talagang gagamitin siya, hindi lang siguro sa Bible, kundi maging sa kanyang pag-awit. At marami man talaga na be-bless, no? Kahit siguro sa every church na pinupuntahan niya noon, siguro talagang bahagi ng ministry nila mag-asawa yung umaawit siya, no? Kaya yun, sabi nga daw ng kapatid niya, tataka nga ako sa inyo. Nakakating kayo sa iba't ibang bansa kasi po nung una, nalabas pa sila ng bansa mag-asawa eh. Minsan sa Hong Kong, minsan sa Singapore, naimbitahan sila. At daw yung kuha niya, sila kumukuha ng pamasahe. Kasi sabi niya, kuya, ano yung biyaya ng Lord yun, blessing ng Lord. Dahil po sa testimony niya, tinayuan niya yung tungkol para sa Panginoon. Ayun, nagbunga po yun, no? At yun po, yung sinasabi natin, pressure pack, impact of trials produces powerful testimonies. Kaya kung tayo po ay pinapersecute kayo sa inyong home place, sa inyong homes, sa family, kayo lang Christian, medyo may pressure sa trabaho niyo, medyo nagtatawanan kayo, iniiwasan kayo kasi may impact yung faith niyo, ayaw nila, no? Pero pag magandang testimony po mga kapatid, no, sabi diyan, yung nagpo-produce ng powerful testimonies, the more na subject tayo sa pressure o mga trials. Amen po ba? Tayo? Next, mga kapatid. Comforted as they went through increasing trials, no? Yung pa rin yan, no? Kinumen sila ni Paul. Salamat, talagang maganda yung faith nyo. Pero at the same time, kinomfort din sila kasi alam po ni Paul na hindi madali yung pinagdadaanan nila kasi he himself, ito ba, alam niya kung paano yung dumaan sa trials, sa pagsubok. Kaya kino-comfort niya. The one who needs comforting is the same person who dispenses comfort, no? Si Paul po yun. Alam natin, marami rin siyang mga discomfort. Pero nagko-comfort siya. At maganda pong gayahin yun kahit nabibigatan tayo, di po ba? Kahit may problema tayong pagsubok. Pero nakita natin yung kapatiran natin, may kabigatan din. Pwede pa rin tayong maging encourager, magbigay ng comfort kahit na meron tayong pain or hurt. Posible po yun. Ganun po si Paul. Hindi niya po sinasabi ito bilang armchair na teacher. Comforted as they went through increasing trials. Habang sinasabi niya ito, kaya niya nasasabi kasi pinagdadaanan niya rin. At sinasabi niya marahil sa mga taga-Thessalonica, pino-comfort ako ng Lord. Pino-sustain ako ng Lord, kaya kayo din. Iko-comfort, sustain kayo ng Lord. Amen po? Next, mga kapatid, God's approval is gained for all suffering believers, no? Dahil nga po ang context ng early church, without exemption, mga kapatid, sa first century, lahat po nagsasuffer naman, no? Lahat po under persecution, yung early church. Kaya po, ang sabi natin, God's approval is gained for all suffering believers. Ang maganda po pag nasa intense trial ang isang Kristiyano, ang isang church, no? Yung approval po ng Lord nakukuha no? Doon sa time ng may pinagdadaan ng matindi. Is either we as a church or you as a Christian, as an individual child of God. Ang sabi po sa verses 5 and 6, all this is evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God. Ayun po, no? Ito yung pag-approve. Kaya, parang sinasabi ni Paul, kaya dapat talaga kayo i-acknowledge at talagang maranasan yung kingdom ng Lord. Ibig sabihin, yung final vindication kasi sa pinagdadaanan ninyo. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. So anong reason bakit nagsasuffer ang Thessalonica? Because of the kingdom of God. Kasi po sumusunod sila sa Diyos, hindi sila sumasamba sa Diyos. Hindi na sila
nag-offer ng insenso sa mga gods and goddesses nila previously. Tandaan po natin, predominantly Gentile po ang Thessalonica, kaya maraming Diyos-Diyosan itong mga believers na ito before they came to know the Lord. Amen po. Pero sabi niya po, dahil sa nangyari, lalo kayo nag-suffer. No? Pero ang approval ng Diyos ay nasa inyo. In other words, natutuwa ang Diyos, God is pleased. Kasi yung reason ba't nangyari sa inyo is because of His name. Yun din po yung nangyayari kay Paul. Kaya sinasabi po natin yung approval ng Diyos. No? Ganun din po yan eh. Kahit naman po sa family, di po ba? Sa pag yung approval ng magulang kapag sa kabila ng hirap yung mga subject, ang hirap yung pinagdadaanan ng anak sa pag-aaral, pero nagsisikap at ginagawa, ano po nangyayari? Di po ba yung approval ng magulang nandun? No, kahit naman sa workplace, di po ba kapag todo yung trabaho, yung sikap ng isang employee sa kanyang kumpanya, nakikita yung kanyang sacrifices, di po ba yung approval ng mga nasa itaas nagiging niya? The same is true doon po sa economy sa Diyos. No? Yung approval po ng Diyos nasa atin kapag we suffer or we do things for the sake of His kingdom. Ayo? And next po, God's vindication is ultimately secured. Ayan. God's vindication is ultimately secured. Tandaan po natin, bakit natin sinabi ito? Kasi nga po yung context noon, inaaway po sila ng mga Judaizers, yung mga Hudyo na hindi naniwala sa Panginoon. Na nireject ang Panginoon. Hindi lamang po yun, may persecution sa mga pagan, sa mga Romans, no? May persecution, may lahat, may trials. Pero sabi ni Paul, i-vindicate kayo sa kaduluhan. Pag sabi pong vindication, yung justice, yan. Yung justice. O yung ultimate na redemption ninyo, no? Doon sa mga false accusation, sa mga unjust na mga exposure, sa mga ridicule, sabi ni Paul, ito ay magkakaroon ng final vindication. Okay? Sabi po sa verses 6 to 10. God is just, He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed, no, from heaven in blazing fire with His powerful angels. Next, sabi po diyan, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Next, sabi po diyan, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Ayo. On the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you, Thessalonians, at lahat ng mga Kristiyan, because you believe. Yeah, because you believe our testimony to you. Yun po yan, no? Sabi po dyan, yung payback time, no? Yung payback time nasa Diyos eh. Kaya pag tayo, may mga pagkakataon po talaga hindi na tayo makaka-get even eh. Di ba ba? Sabi nga sa salita ng Diyos, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. May pagkakataon po, yung injustice, yung mga ginawa sa atin, whether na kung sino man, Kristiyano man o hindi, na unjust, no? O dahil doon talagang nagkaroon ng malaking devastation sa buhay natin, impact, tapos wala tayong nagawa, kumbaga parang talagang sabihin na po natin na naapektuhan maigi yung takbo ng buhay natin. Sabi po ni Paul, wag mag-alala kasi yung God's vindication is ultimately secured at sigurado po ipagtatanggol sila ng Diyos. No? At kailan yun? Ang sabi po dyan, when Jesus is revealed, ayun po yun, second coming po yun. When Jesus is revealed, no? Yung pagbabalik po yun ng Lord. Okay, tandaan natin, kukunin muna tayo ng Lord, po ba? Sa rapture. Tapos, yung rapture, Jesus will come
for us. Yung second coming, Jesus will come with, kasama tayo with us, na nakasuot tayo ng puti. Di po ba? Meaning, yun po yung symbolism ng kaniyang redemption o righteousness niya sa atin. Ayun po yun. Doon po darating yung wrath ng Diyos, no? Yung judgment ng Diyos sa mga hindi. Sabi niya, hindi naniwala. Shout out sila sa presence ng Lord. On the day He comes to be glorified. O yun din po yun. Pag yung glory niya marireveal pagbalik niya, second coming. Kasi hindi na po siya mamamatay sa krus. Siya po ay King of Kings and Lord of Lords. Di po ba? Kaya, sino po yung makikinabang sa vindication ng Lord? Those who believe. At tayo po yan. No? Those who believe. Ayan. Kaya po yung mga na-martyr, nawala ng lahat ng karangalan, nagsakripisyo maigi, pinatay dahil sa faith, dahil sa Lord. Wala pa noon, no? Hanggang ngayon po at hanggang sa pagbabalik ng Lord, lahat po yun ay i-vindicate ng Lord, no? Finally, no? Ang Diyos po yung talagang mag-aayos ng lahat. Ngayon, hindi pa siguro nga kasi nga hindi pa siya nabalik, no? So, maghihintay po lamang tayo, magtitiis, magpe-persevere. Yun nga po ang sabi dito ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Kaya po sabi ni Paul, sa 2 Corinthians, wala po yun dyan. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 17, sabi po ni Paul, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. No? Ito sabi ni Paul. It's true na sa mga problema at pagsubok, sabi sa mga taga-Corinto at sa mga churches during that time, no? Para tayong na-waste away, para tayong parang naupos na kandila, kumbaga, dahil sa problema, dahil sa persecution, dahil sa pagsubok. Pero inwardly, nire-renew tayo ng Lord, sabi ni Paul. Pinapalakas tayo ng Lord. Yung light, yung magaang, at yung panandalian na trouble natin, ito yung nagbibigay ng daan para yung glory na darating sa atin. Ibig sabihin yung pag-honor sa atin, yung pag-vindicate sa atin, yung compensate sa atin ng Lord pagdating ng panahon, no? Plus yung glory na kung saan makita natin ang Lord ng mukha. Lahat yan mas mahigit siya kaysa sa mga pinagdaanan natin. Yung mararanasan natin in the future will far outweigh, no? I-outweigh. Kumbaga sa timbangan, mas mabigat. O dapat pa ganyan, no? Mas mabigat, no? Mas mabigat yung i-compensate, i-compensate ng Lord kaysa dun sa mga pinagdaanan natin. No? Kumbaga, talagang parang as if, parang ano lang, no? Na ganito lang yung pagsubok natin, persecution, pero ganito kalaki yung lagay natin dahil sa Diyos. You know? Sa Matthew chapter 5 verses 10 to 12, yun din po yung sabi ng Lord, no? na may kinalaman dito. Sabi, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ano po yung sabi ng Lord. Talagang blessed daw ang mga Kristiyano mula noon hanggang ngayon na dumadaan sa mga persecution, sa mga false accusations, sa mga trials, no? Sa mga injustices, no? Kasi sabi, great is your reward in heaven. Hindi pag dito. So talagang dito mas marami yung pain nararamdaman natin, yung hurt, yung frustrations, yung maraming mga hassle sa buhay. So sabi ng Lord, pagdating ng panahon, babalik ta rin ko na, I will turn the table around. Tayo na daw po yung talagang bibigyan niya ng lahat, no? Para isa sa uli ng Lord lahat yung mga
yung parang i-repay tayo ng Lord. I-repay tayo ng Lord doon sa lahat ng ginawa natin. Para sa Kanya at sa mga pagtitiis na ginawa natin, nag-endure tayo, especially sa mga laging sinusubukan, laging nape-persecute ng mga Kristiyano, lalo nang umi-epekto po yung ganitong vindication at honor ng Lord. And then lastly po, last na ba to? Okay, sabi sa challenge to continue, ito po, nasa challenge tayo, challenge to continue walking in faith and in fear of in the Lord, or in fear of the Lord. Sabi po, so tapos lang i-commend, no? At tapos lang i-comfort ni Paul, challenge niya na. Ang sabi niya sa verse 11 and 12, with this in mind, I constantly pray for you that our God may make you worthy of His calling, and that by His power He may bring into fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him, according to the grace of our Lord, of our God and the Lord Jesus Christ. Okay, so, having said that, no, kinomed niya, kinomfort niya, in-inspire niya, minotivate niya sa kabuluhan, nandun pa rin po yung challenge na magpatuloy. No? Nandun na nga yung mga taga-Thessalonica, ginagawa na nila yung dapat gawin. They persevere in their faith. They were growing in their faith. They were, sabi na po natin, they were excelling sa paglilingkod sa Lord. Nandun na po lahat. They had powerful testimonies. Sabi ni Paul, ituloy lang, no? Ipagpatuloy pa, no? Wag titigil, wag titigil. Patuloy na lumago sa faith at sa godly fear sa Panginoon. At yun po yung palagi, no, na theme ng New Testament epistles. At hanggang ngayon po, yun pa rin para din sa atin ito. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, di po ba, familiar tayo sa passage na ito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, sabi po, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So, be on your guard, stand firm, no? So, ganun pa rin, no? Kahit na okay yung faith natin, okay yung faith ng Thessalonica, sabi ni Paul, dapat magpatuloy, dapat mag-persevere, dapat mag-endure pa rin. Kasi, yun ang kailangan, no? Sabi ni Paul, habang nandito tayo, at hinintay natin ang muling pagbabalik ng Lord, alam magpatuloy tayo. So, tinapos po ni Paul yung chapter 1 ng tatlo. Yung tatlong sisya, no? Una ay commendation, comfort, and challenge. So, sa chapter 1, kita po natin na more on sa positive, no? Yung kanyang more ito exhortatory. Pagdating po natin ng chapter 2, more ito ng teaching. More ito ng yung magkaroon sila ng hope kasi po yung chapter 2 dito na po natin madidiscover yung forged letter na introduction natin kanina. Nasa chapter 2 po yun. Kaya malilinawan kayo bakit gano'n ang intro ni Pastor. Wala po sa chapter 1 yun, pero nasa chapter 2. Pero yung entire letter, yun po ang nagbunsod. Kaya simulat si Paul ng 2 Thessalonians dahil nga po sa chapter 2, doon niya siniwalat yung maling letter na pinakalat, yung forged letter. Pag-usapan po natin yan, God willing, next Wednesday. So mga kapatid, ganun din po sa atin sa gabing ito. Tayo po ay tuloy na lumago sa pananampalataya sa Lord. Lalago po tayo kapag may trials, may pagsubok. Ayaw natin yun, mahirap yun. But pag nandiyan na po siya, we have just to endure it, to be persevering, hindi po tayo ng tulong sa Diyos, hindi tayo ng prayer, hindi po tayo ng alalay sa sinuman. Stronger sa faith than we are. Tandaan po natin yung mag-trust tayo sa Lord. Sa anumang pagsubok, He will be there for us. At yun nga po, magpatuloy pa rin tayo kahit sa paglago natin. Hindi po tayo titigil hanggang sa kaya po nating lumago ng lumago, gawin natin. Asahan po natin palagi
ang Diyos po ay kasama natin. God is by our side. Ito po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica. God is on your side. Sabi niya, na ang Diyos ang magsusustain sa inyo. At ang Diyos nga ang nagbibigay ng approval sa inyo. Ganun din po yun sa atin, mga kapatid. Ganun po. So, sa gawi pong ito, naging pagpapala po ang ating Bible study sa first chapter ng 2 Thessalonians ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyo sa pinag-aralan namin po sa gabing ito. Salamat po na laging may meaning, laging mayroong essence yung pag kami po ay nahihirapan o sinusubukan o nasa mga troubled times ng aming buhay. Salamat din po sa katotohanan na yung pong presence po ninyo at yung pong inyong gabay ay more than enough para po kami ay tulungan at sustain. The Lord, hayaan po na ang anuman, yung mga negative na dumating sa buhay namin, especially bunsod po ng maraming mga persecution o bunsod ng mga accusations against us. Kaya po, ilagay lang namin ito sa mga kamay sapagkat na pag-aralan po namin sa gabi ito, you will be the one who will vindicate us. Kayo po yung magtatanggol sa amin. At hindi niyo po nakakalimutan yung mga pinagdadaanan. You will be our protector, you will be our shield, you will be our deliverer sa mga ganitong sitwasyon at sa mga ganitong bagay. So we thank you, Lord, for that. We bless you for this time po na nakapag-aral kami ng iyong salita. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pasalamat, Ama, sa pangalan po lamang ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So magandang gabi po uli sa ating lahat. Next Wednesday po, sa kalooban ng Diyos. Punta na po tayo sa chapter 2. Yun nga po pala, nakalimutan ko sabihin. Basahin nyo na po yung chapter 2, no? Na pag nag-aaral po tayo ng series naman po tayo, at least hanggang ngayong taon na ito kasi next year po, mag-iiba na yung emphasis ng ating mid-week service, no? Medyo magbabago na. Nakalimutan ko palagi na dapat po, kung ano ba, chapter 2 tayo, dapat po basahin nyo na para pag nag-explain ako rito, nagtuturo ako, meron na kayong at least meron na kayong grasp, no? Nabasa nyo na kasi kung ano yung chapter na yon. So okay po yun kasi pag binasa nyo po yun, wala kayong ma-inform. Challenge din po kayo kung ano yung ilalaman ng chapter 2. So ang assignment po ninyo, you read chapter 2 ng 2 Thessalonians. Basahin nyo po at para magkaroon na kayo ng idea kung saan po tatakbo yung pag-aaral natin sa Wednesday. Maraming pong salamat sa tech group, kina Janelle, kina Jane, na tumutulong sa akin sa motivation. No? So, yung motivation ko alam niyo man ako, minsan hindi ako makaisip. No? Pero salamat po sa tulong ng ating tech group. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos and good night. And God bless us all.